Hello, hello mga madlang ko, mga madlang sawsawera, humanda na kayo sa panibagong issue na pag-uusapan natin dito sa mas pinalakas at mas pinabonggang ang mga problemang hindi na kailangan pang palakihin atin ang harapin dito lang sa Face It, Face Up Season 2! Masasarap ang inyong pagising sa umaga kapag tumutok na kayo. Dito lang yan sa mambansang pagdagulan ng buong universe ng Face It, Face Off. Makakasama pa rin natin ang mga madlang sawsawero na andito sa studio. At makakasama natin ang ang makakasama natin ang ating mga referee na si V1 at V2. Kasama si G1 at G2. Kasama na din ang Kai. Kasama na din sina. Sino ang kasama niya? Kasama na rin ng trio tagapayo. Andyan si Attorney Lisa Aquino. Andyan din si Attorney Leonardo Acosta. Andyan din si Father Joseph Castro. Andyan din si Father Larry Perez. At andyan din si Dr. Faith Alcantara and Dr. Hazel Santos. Sila ang ating pinakamamahal na trio tagapayo. Ready na ba kayo, madlang magsawsawera? Heto na ang ating main host, ang ating tiyang ng bayan, Tiyang Marian Rivera Dantes. Hello mga madlang sawsawera! Pubay, ang issue natin for today ay awayan ng magkapit-bahay dahil sa ingay. Hindi daw makatulog si kapitbahay dahil sobra daw ingay ang kumakalakabok sa kanila dahil awayan ng asawa niya ay umabot sa kanilang bahay. Ating pag-usapan ang problema sa pagitan ng magkapitbahay dahil ang mga problemang hindi na natin kailangan pang paabutin sa demandahan. Harapin na natin sa Face It, Face Up! Heto, siya ang nagrereklamo sa kapitbahay niyang napakaingay. Hindi na daw sila makatulog sa sobrang ingay. Tawagin na natin si Nanay Laila. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Hello po, Ate Laila. Ate Laila, diretsang tanong. Opo. Diretsang tanong, Ate Laila, bakit po kayo galit na galit dito sa nirereklamo ninyo? Sino po muna ang nirereklamo ninyo? Una-una po ang nirereklamo ko po yung kapitbahay ko po. Ang kapitbahay ko po ay si Noreen. Si Noreen po kasi, malapit lang, magkatabi lang po yung bahay namin. Tapos po, tuwing gabi, lagi na lang po sila nag-aaway ng asawa po nila. Tuwing gabi po yan. Minsan po may gabing hindi sila nag-aaway. Pero meron po kami araw, may araw pong tuloy-tuloy po nag-aaway sila. Dahil po, last time ko po sinasaktan po siya ng asawa niya. Sabi ko sa kanya, hiwalayan mo. Pero hindi po siya nakikinig sa akin. Kaibigan niyo po ako tapos nagalit pa po siya. Huwag daw po akong mga alam ng buhay na may buhay. Paano naman po yung mga kapitbahay niya? Kasi mga kapitbahay niya naman po sobra pong tahimik. Sobra pong tahimik ng mga kapitbahay niya. Tapos siya po sobrang ingay niya. Hindi naman po makatao po yun. Tama naman yun, no? Tama naman yung point mo dito, ate. Ate, no? Pero ang pinopoint natin dito, yung ingay na nagmumula kay Ate Noreen. Hindi na daw po kayo makatulog dahil sa ingay na nagmumula kay Ate Noreen. Opo, hindi na po ako makatulog talaga. Pati po yung mga anak ko, hindi na po natitiis yung ingay na mula niya kay Ate Noreen eh. Pinagsasabihan ko naman po. Kasi po, puro mura-mura, dabog, kulabog, naghagis po ng mga bagay-bagay, nagsisigawan po sila, pati yung mga anak po niya nag-iiyakan po dahil po sa nangyayari.
nakikita po ng mga bata yung mga ginagawa nila. Hindi ko nga po alam kung ano po nangyari sa mag-asawa na yun. Dati naman po, okay naman po sila. Ngayon lang po talaga nangyari ito. Okay, kausapin na natin ang inirereklamo. Ano kayang masasabi ng nirereklamo? Ate Noreen, pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Ate Noreen, diretsahang tanong. Kayo daw po ay maingay dahil lagi po kayo nag-aaway ng asawa ninyo at nakakabulaw po kayo ng kapitbahay. Amin ko po, totoo po yun. Pero naman po hindi po naman araw-araw. Ano, hindi araw-araw. Araw-araw yung ingay na yun. Hindi na nga makatulog yung mga anak ko eh. So sobrang ingay ninyo eh. Hindi nyo man lang naisip yun? Ha? Na sobrang ingay ninyo? Kung hindi nyo naisip yun, sana mag-isip kayo. Tao din kayo. Nahihirapan din kayo. Kayo po ay sinasaktan ng asawa ninyo. Bakit po hindi niyo hiwalayan? Kung sinasaktan kayo, kasi po mahal ko po at para po sa mga anak ko, hindi ko po magawang iwan yung asawa ko dahil mahal na mahal ko po yung asawa ko. Okay, kung mahal na mahal niyo po yung asawa niyo, dapat po intindihin niyo na lang po yung nararamdaman ni nanay. Kasi po pare-parehas na naman din po kayo, 'di ba, na tao na nasasaktan. Isipin din niyo po yung nararamdaman ni nanay ng mga kapitbahay ninyo. Dahil kayo po ay squatter nakatira. Squatter area. Pero hindi naman almost squatter. Dikit-dikit lang ng bahay. Pero hindi almost squatter yung bahay nyo. Pero kailangan nyo po talaga magtira para magtira ng karampot na katahimikan para po makatulog po yung mga kapitbahay ninyo. Hindi lang po kayo ang natutulog sa buong bahay ninyo, ha? Hindi lang po kayo ang natutulog sa buong bahay ninyo. Kaya maisip nyo po sana yung kamalian ninyo. Okay? Opo. Okay ngayon. Ngayon naman, kausapin naman natin ang ating dalawang tagapayo kung ano naman ang kanilang masasabi sa ating issue ngayong araw. Kausapin natin si Attorney Lisa Aquino. Okay, maraming kasong pananakit ng asawag. Noreen, no? Noreen, kung sinasaktan ka ng asawa mo, physical abuse yan. At yung sisigawan ka, woman abuse. Maraming pwedeng ikaso sa asawa mo at pwede siyang makulong. Kung ikaw ay hindi ka nagtitiis ka sa ganun lalaki, ako hindi ko kayang tiisin ng ganun lalaki, Noreen. Sa totoo lang, hindi ko kayang tiisin yon kung ako ikaw. Kasi, kasi maraming mga kababaihan nakakaranas sa pananakit sa kanilang mga asawa pero mismong sila hindi nila maiwan-iwan yung asawa nila dahil sa mga anak nila at para sa sarili nila. Kung ikaw ay pagod na, isipin mo din yung kapakanan ng buhay mo at ng pamilya, ng mga anak mo. Kung ikaw ay nahihirapan na, hiwalayin mo na yung tao na yon dahil siya ay pahamak sa buhay mo. Isipin mo yon. Huwag mo isipin kung ano yung Huwag mo isipin kung ano yung nasa puso mo. Isipin mo na merong tao na darating sa'yo na nasasaktan ka, pero iibigin ka ng tunay. Hindi yung lalaking sasaktan ka tuwing nalalasing at pag hindi siya nalalasing, ganun pa rin yung pakikitungo niya sa'yo. Yun ay hindi tamang gawain ng mabuting asawa. Kasi ang gawain ng mabuting asawa, mahalin ang asawa, magtrabaho para mabuhay ang pamilya, at mahalin at magpakumbaba yung asawa niya. Yun ang tunay na halaga ng asawang lalaki sa asawa niyang babae. Kailangan nila irespeto yung isa't isa kasi nagsumpaan sila sa Panginoon na mamamahalin yung isa't isa at hindi nila iiwan yung isa't isa. Ganun yung tunay na present ng pagmamahal. Diba? Ganun yung tunay na present na pagmamahal. Mahalin mo yung isang tao kung gaano ka kamahal na ibigay ng isang tao. Ganun yung meaning na yun. Yun ang pinaka-paid at pinakamadaling paraan para mahalin ka ng isang tao.
Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Lisa Aquino. Kayo naman po, Attorney Leonardo Acosta. Okay, unang-una, no, physical abuse, kung ikaw ay maraming pasa at sinasaktan ka ng asawa mo, pwede mo siyang kasuhan ng physical abuse. Kasi, kung ikaw natitiis mo ang ganyang pananakit, tapos nakikita ng mga anak mo, ano na lang iisipin ng mga anak mo? Isipin mo din yung pakiramdam ng mga anak mo kung ano ang nararamdaman nila sa tuwing sinasaktan ang kanilang nanay ng kanilang tatay. Hindi dapat makita yun ng mga anak kasi sila ay mga puwang, mga walang puwang pa sa buhay. Hindi nila naiintindihan yung nararanasan nating matatanda. Sana maisip natin na gawin yung tama. Kung hindi na lang para sa iyo, sarili mo, para na lang sa mga anak mo. Kasi, kung ako sa iyo, naaawa ko sa mga bata. Naaawa ko sa mga bata, kung ano yung mararamdaman ng mga bata. Kasi Ako, ako ang tatanungin na nahihirapan ako sa sitwasyon ng mga bata. Kung ano na lang yung sasabihin ng mga bata. Oo, naaawa ko kung ano na lang yung sitwasyon nila. Kung ano na lang yung mararanasan nila. Nakakawalang bahala nung issue natin. Nakakawalang bahala talaga. At pwede mo din siya kasuhan ng woman abuse. Kasi ang woman abuse, pinasamantala ka na. Sinasamantala na yung kahinaan mo. At hindi na dapat yun pinapayagan ng batas. Kung ako sa'yo, piliin mo ang gawa ng tama kaysa sa mali. Yun ang nasa tama. Okay? Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Ngayon, ano naman kaya ang boto ng ating mga madlang sawsawera? Boto Bubay na. Back to you, Bubay. Maraming salamat. Maraming salamat kang Marian. Mga madlang sawsawera. Ano ang boto ninyo? Kanino ang panin ninyo? Kanino ang panin ninyo? Boto Bubay na. Go! Pute, pute, pute! Pute, pute, pute! Pute, pute, pute! Pute, pute, pute! Mas may nakita kong puti. Kahit nakakaawa yung sitwasyon ni Ate Noreen, mas kumakampi pa rin sila kay ate. Kasi hindi naman tayo makakatulog kung sobra-sobra yung ingay na nagmumula sa kapitbahay. Back to you, Chang Marian. Siya naman ang punot dulo ng ingay mula kay Noreen, ang kanyang asawa, Gerson. Pasok! Face it! Face off! Face it! Face off! Gerson, sinasaktan mo raw ang asawa mo. At ikaw ang dahilan bakit ka nakakabulahaw ng kapitbahay. Hindi mo man lang naisip na mali yung ginagawa mo. Meron tayong diyang mga attorney, pwede ka nilang kasuhan sa ginagawang pananakit. Alam ko pong mali yung ginawa ko, pero dala lang po yun ang kalisingan ko. Hindi ko po sinasadya yung pananakit ko sa asawa ko. Kasalanan ko naman po yung ginawa ko, hindi ko naman po masisisi yung sarili ko, kasi kasalanan ko naman po talaga. Kasalanan ko naman po yung mga ginawa ko. Kasalanan ko po talaga yun. Pero pinagsisisihan ko na po yung ginawa ko at hindi ko na po yung ulitin. Huli na yung pagsisisi mo. Kasi nasaktan mo na ang asawa mo. Ngayon, kausapin naman natin ang dalawa ulit sa ating trio tagapayo. Dr. Faith Alcantara. Okay, maraming side effect dito sa babae ang pananakit ng kanilang mister. Pwede silang mawala ng self-esteem, ibig sabihin tiwala sa sarili. Nawawalan sila ng tiwala sa sarili kasi sinasaktan sila ng mismong asawa nila. Hindi na sila nakakapag-boost ng self ng sarili nila. Nakakapag quality time ng sarili nila kasi sinasaktan sila ng mismo nilang
asawa, nawawala yung communication. Ibig sabihin, nawawala yung community, yung tiwala, kung ano ang meron sa isang tao. Mawawala yun kung mismo ikaw sinisira mo. Nawawala yun kung mismo ikaw hindi mo kayang maibigay. Di ba? Di ba? Unang-una, stress. Mai-stress yan. Pag na-stress ang babae sa lahat ng pananakit ng asawang balalaki sa kanya, ibig sabihin mai-stress siya kasi sobrang nawawala yung self-control niya. Hindi niya na maiisip yung sarili niya kasi iniisip niya yung pananakit, yung sinasaktan mo siya, para nawawalan na siya ng tiwala sa sarili nila na bumangon. Pero, nagawa niya pa rin kasi matatag siyang babae. Sana Gerson, maisip mo na ang mga babae, kaya pwede natin silang makalin para sila ay malaya sa kanilang ginagawa. Paano sila magiging malayo kung mismo ikaw nananakit? Isipin mo yun. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat at Dr. Faith Alcantara. Kayo naman po, Dr. Hazel Santos. Pwede ka din magkaroon ng depression dito. Ang depression kasi pag sobra-sobra na yung kakaisip mo sa mga problema, at sobra-sobra na yung ginagawa sa ng asawa mo, mawawala ka na ng tiwala sa sarili mo kung kaya mo pa o makakaya mo pa. Ganun lang naman yun eh. Kung ikaw ay napapanghinaan ng loob, maisip mo sana na mali yung ginagawa mo. Mali yung ginagawa mo. Kung ikaw mismo kung tao ka, alam mo kung yung tama o mali. Alam mo yung mali mong ginagawa. At alam mo kung ano yung wrong at failed. Kasi mapipild yung magagawa mo kung mismo ikaw hindi marunong makisama sa taong minamahal mo. Yun lahat. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Dr. Hazel Santos. Ngayon, heto naman ang isa pang kapitbahay na nabubulahaw din sa ingay. Nagmumula kay Nurin. Heto na si Patricia. Pasok! Patricia Derechan tanong, naiingayan ka rin daw sa ingay na nagmumula dito kay Nurin. Opo, pero naaawa din po ko. Kasi po si Norina, naawa po kung punong-puno po siya ng pasa. Dahil po dahil sa lalaki na yan, hindi niya po magawang iwan kasi dahil sa mga anak niya. Okay. Ngayon, kausapin na natin ang dalawa sa ating trio tagapain na hindi nakapagsalita. Father Joseph Castro. Okay, sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, ang babae ay hindi sinasaktan. Mamahalin natin yan. Kasi yan ang ibinigay ng Diyos para sa atin. Hindi natin sila pwedeng saktan. Mamahalin lang natin sila. At nangako tayo pag sa simbahan na mamahalin natin hanggang habang buhay ang tao na yon. Isipin natin ang kamalian natin, Gerson. At sana maisip mo yung pagkakamali mo at kung ano man ang desisyon ninyo rin, sana tanggapin mo. Yun lang at maraming salamat. Maraming salamat, Father Larry Perez. Kayo naman po, Father Joseph Castro. Sa akin naman, no, pwede natin hati-hatiin yung mga minumunutong sinasabi natin. Pero dahil kaunti lang yung oras na meron tayo, mali ay mali. Mali ay mali. Hindi ko pwedeng gawin yung pagkakamali na yun. Kasi pwede natin yan itama eh. Kung mali ay mali, iwasan natin ang pagkakamali. Dahil kapag nagkamali tayo, nagkamali ng paulit-ulit, Diyos na ang magsasabi kung kaya ka pang patawarin. Yun lang at maraming salamat. Maraming salamat, Father Joseph Castro. Ngayon, ano kayang desisyon ng ating mga bisita? Kausapin natin si Noreen. Hindi na kita, maghiwalay na lang tayo. Hindi ko na kayang pananakit mo. Ang mga anak ko, uuwi na lang kami sa
sa probinsya namin sa nanay ko. Bata pa yung mga anak natin eh. Sa akin muna siya. Makikita mo lang sila kapag nagsisi ka na kasakalanan na gusto mo. Na ginawa mo sa akin. Maraming maraming salamat sa iyong pagtitiwala at pagmamahal. Ang pagmamahal, kung nasasakal na, tama na, itigil na. Kung mahal mo pa, magbibigay ka pa ng isang chance sa taong deserve. Yon. Maraming maraming salamat sa ating mga bisita at sa aking co-host na si Bubay, sa ating referee na si Nabiwan at B2, pati na si G1 at G2, pati na rin ang ating trio tagapayo at ang ating madlang sausawera at sausawera. Magkita-kita ulit tayo bukas sa mas pinalakas at mas tensyong Face It! Face Off! Season 2!